Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Negosyanteng si Cedric Lee hindi pa alam kung saan ikukulong. Mataas na blood pressure iniinda. Investigasyon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil umano sa disorderly conduct tuloy. Komite na hahawak sa reklamo, iginiit na hindi pamumulitika ang naging hakbang. Mga lumang jeep na hindi nakapag-consolidate, ibinibenta at binibili lamang ng 40,000 pesos sa Maynila. Usapin sa gentleman's agreement, dapat isang tabi na. Patuloy na paggigipit ng China, mas dapat pagtuunan ng pansin ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Mayroon pang sapat na supply ang bigas ang Pilipinas kahit na nakararanas tayo ng matinding init at maraming taniman ang natutuyo na naidulot ng El Niño phenomenon sa sektor ng agrikultura. Kaya naman wala pang nakikitang dahilan ng Department of Agriculture na magpatupad ng price freeze sa bigas sa buong bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At kanya-kanya, yung mga apektadong lugar na to ay nagkaroon na ng declaration ng state of emergency. So kung idadama yung buong bansa na hindi naman apektado ng El Niño, baka magkaroon ng problema doon sa ibang area. Hindi pa kinakailangang magdeklara ng state of emergency sa buong bansa upang makontrol ang presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaaring magdulot pa ng problema sa ibang lugar na hindi naman apektado ng El Niño ang iminumungkahing price freeze. Sa ngayon, ayon sa DA official, wala pang nakikitang kakapusan sa supply ng bigas sa bansa. Tinatarget na makapag-ani ngayong taon ng 20.48 million metric tons ng palay. Ayon kay ASEC de Mesa, mayroon pang buffer stock na 300,000 metric tons na ma-harvest pagdating ng tag-ulan. Bukod pa ito sa 1.6 million metric tons ng importasyon ng bigas noong Abril. Suportado rin ng DA ang isinusulong na pagrepaso sa rice tarification law at maibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority na makapagbenta ng murang bigas. Importante kasi na magkaroon din ng intervention, lalo na kung talagang masyadong mahal. Under Section 10 ng Price Act ay kayang gawin yon, hindi ng NFA kung hindi ng kagawaran. Sa huling datos ng Task Force El Niño, aabot na sa 131 na lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Niño. Karamihan sa malubhang naapektuhan nito ay mula sa Mindanao region. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inatasan ng Supreme Court ang mga West na bumisita sa mga detention facility bago matapos ang buwan ng Mayo. Ito ay upang personal na tingnan ang kondisyon ng mga person deprived of liberty ngayong sobra ang nararanasang init ng panahon. Nakapaloob ang kautusan sa inilabas na circular ng Office of the Court Administrator na may petsang May 2, 2024. Nakasaad din dito ang pagpapatupad ng flexible work arrangement sa mga empleyado ng Korte hanggang May 31, 2024. Magsisimula ang kanilang pasok ng alas 7:30 ng umaga at magtatapos ng alas 4 ng hapon. Itutuloy na ng House Committee on Ethics and Privileges ang investigasyon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil umano sa disorderly conduct. Iginiit naman ng Vice Chairperson ng komite na ako, Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon, na hindi pamumulitika ang pagtugon ng panel sa reklamo laban sa mambabatas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Gusto ko lang po linawin that this complaint started because a case was filed against him. So the Committee on Ethics has to act on the complaint filed. So wala akong politika ho dito.
Nagkaisa ang mga miyembro ng House Committee on Ethics and Privileges na tugunan ang reklamong inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Bunsod ito ng umano'y paglabag sa Code of Conduct ng House of Representatives at violation of the Revised Penal Code. Ayon kay Ethics Committee Vice Chairperson at ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, natukoy ng mga miyembro ng komite na sapat ang nilalaman ng hinaing upang aksyonan. Binubuo ng 3 punto ang inihaing reklamo sa panel laban kay Alvarez. Una ay ang mga pagliban nito sa mga pagdinig ng House Committees at plenary session. Gayon din ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa-opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte. At ang pangatlo ay ang seditious remarks nito, partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa anyay paghandle nito ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Itinanggi ni Representative Bongalo na pamumulitika ang tugon ng House panel, lalo na't kilalang kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Congressman Alvarez. Well, basically, yesterday we had the initial consideration of the complaint, and the result is that the committee unanimously found that the complaint is sufficient in form and content. Handa namang sumunod sa desisyon ng House Ethics Committee si Congressman Alvarez. Hindi pa tiyak ang House Committee on Ethics and Privileges kung madedesisyonan nila ang reklamo bago ang Sine Die adjournment ng Kamara sa May 24. Oras namang matanggap ni Congressman Alvarez ang inihaing reklamo laban sa kanya, may 10 araw ito upang sagutin ang mga aligasyon. Pagkatapos nito, saka pa lamang matatalakay ng komite ang merito ng kaso, oras na matanggap nila ang sagot ng kongresista. So, this will serve as a reminder, to us that we have to act appropriately, in public with respect to our actions, utterances, speeches, because again, freedom of speech is not absolute. So basically, this will serve as a reminder that as public officials, we have to behave properly, especially in public. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa kustodiya pa rin ng National Bureau of Investigation si Cedric Lee matapos na voluntaryong sumuko sa mga otoridad kagabi. Sa ngayon ay inihintay pa ng NBI ang court order kung saan kulungan dadalhin ang negosyante. Gayunman sinabi ng NBI na nakararanas ito ngayon ng mataas na blood pressure at mabilis na heartbeat. Kagabi, kinuna na kaagad siya ng blood pressure kasama yun natin sa ating standard operating procedure na maayos ang kanyang kalagayan at medyo mataas na kagabi na monitor, bumaba naman yan. Ngayong hapon ay tumaas uli. Hindi na natin mabanggit yung kwan pero nababahala rin ang ating doktor kaya ang monitoring natin is every 40 minutes. Dahil sa kondisyon ni Lee, hindi muna inirerekomenda ng medical legal ng NBI na ibiyahe ito. Gayunman, sisikapin umano nila na ma-manage ang blood pressure ni Cedric sa pamamagitan ng maintenance medication at iba pang gamutan. As a medical expert, is it safe for him to travel, sir? Halimbawa, kailangan na po siyang i-commit? Because of the temperature, because of the condition, stressful condition, for now, I won't advise muna. Para maiwasan lang din siyang ma-agitate and even ma-further gives undue stress onto his body. Batay sa record ng doktor kanina, nasa 180/100 ang blood pressure ni Cedric Lee, habang nasa 107 beats per minute ang kanyang heart rate. Kinumpirma ng Bureau of Corrections na nailipat na sa Correctional Institute for Women si Denise Cornejo matapos na hatulang guilty sa kasong serious illegal detention with ransom na isinampa ng TV host na si Vong Navarro. Samantala, nasa diagnostic center na sa New Bilibid Prison ang isa pang akusado sa kaso na si Simeon Ras. Patuloy namang hinahanap ng Taguig City Police si Ferdinand Guerrero, isa sa mga akusado. Ayon kay Taguig City Police Chief Colonel Christopher Olaso,
Nag-dispatch na sila ng tracker team na magdadala ng warrant of arrest sa huling nakatalang address nito sa Makati City. Ibinebenta na lang sa halagang 40,000 pesos ang isang unit ng traditional na jeep sa Maynila kahit umaandar pa ito. Ayon sa may-ari ng katayan ng mga sasakyan, ipinapakatay na ng mga operator ang kanilang mga lumang jeep na hindi umabot sa consolidation kaysa mahuli sa kalsada. Ito ang balita ni JP Nunez. Oo, umandar naman talaga lahat yan. Umaandar lahat yan. Kahit umaandar pa at pwede pa namang ipamasada, nagdedesisyon na ang mga operator na ipakatay na lang ang kanilang mga lumang tradisyonal na jeep sa Maynila. Ayon sa may-ari ng junk shop na si Marcos Rivera, aabot ng nasa 40,000 pesos ang isang unit ng jeep na kanilang binibili, depende kung maganda pa ang makina. Kapag luma naman, nasa 25,000 pesos na lamang ang halaga nito. Yung bakal, dinadala ko sa Tunawan, umabot din ng 40 dahil yung gaya ng iba, bago yung makinang kinabit. Kaninang tanghali, dinatna ng UNTV ang 3 jeep na kinakatay na sa kanyang shop. Hindi daw ito umabot sa consolidation, kaya nagdesisyon ang mga operator na ibenta na lang ng 4 kilo ang mga bakal. Kaysa naman kunin ng LTFRB, LTO, ganun, yung mga nagpapatupad dahil ano na talaga, hindi na tinanggap, hindi na nakarehistro yan. Kung ba kulurum, mas malaki pa ang multa, kulang pa yung jeep nila sa multa. Noong December 2023 deadline ng franchise consolidation, umaabot na din sa 10 jeep ang kanilang kinakatay kada araw. Ang iba dito galing sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, gaya ng Kamanava area, Pasig at Taguig, at meron ding galing sa mga probinsya. Noong April 30 natapos na ang deadline ng franchise consolidation. Ang mga tradisyonal na jeep na hindi umabot sa deadline ay meron na lang 2 linggo para makapamasada. Pagkatapos nito ay ituturing na silang mga colorum vehicle at pwede nang ma-impound kapag nahuli sa kalsada. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega na bibilhin nila ang mga lumang jeepney na hindi nagpa-consolidate. Plano ng ahensya na bayaran ng mas mataas na halaga ang mga tradisyonal na jeep kumpara sa halaga na pwedeng ibayad ng mga junk shop. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang usapin tungkol sa agawan ng teritoryo sa pagitan ng ating bansa at ng China. Ngunit ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng the West Philippine Sea ng Philippine Navy, may mas dapat pagtuunan ng pansin kaysa ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas. Ito ang balita ni Jedner Resina. Dapat patayin natin ang kwento na yan. Hindi yung tao, yung kwento. Hindi na dapat pag-aksayahan pa ng oras ngayon ang usapin kung meron o wala bang gentleman's agreement na nabuo sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson on the West Philippine Sea ng Philippine Navy, nililihis lang nito ang tunay na issue sa patuloy na panggigipit at hindi makatarungang pag-angkin ng China sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Tinawag din niya itong Marites Warfare kung saan lumilikha ng diskusyon sa pagitan ng mga Pilipino para mawala ang usapin kaugnay sa territorial disputes. I call this Marites Warfare. Magpakawala ng kwento na tayo mismo magdiskusyon, mag-away-away, and we will get sidetracked. Let's go to the issue. Aniya, dapat itong isantabi at mas pagtuunan ng pansin kung ano ang kasalukuyang ginagawa ng China sa ating teritoryo. We have to understand the mindset of China, how they operate. All the false narratives that are designed to create dissent within the Philippines, dapat huwag natin patulan yan. Dagdag ni Trinidad na hindi dapat kalimutan ang tunay na issue kung saan pumasok ang China sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ at gumawa ng artificial islands na kanila ring tinayuan ng military installations. Kasama na rin ang water cannon issue kamakailan lang. The real issue is what I mentioned, what China has done in our Exclusive Economic Zone.
Samantala, sinabi ni Commodore Trinidad na tuloy-tuloy ang kanilang pag-iensayo upang mas mapalakas pa ang kanilang hanay. Kumparaan niya sa mga nakaraang balikatan exercises, pinaigting rin nila ngayon ang external defense ng ating bansa. We are increasing our capabilities for external defense. Compared to previous balikatans na ang focus was on, let's say, terrorism, internal security operations, HADR. Ngayon, we are now looking at the external environment. Mayroon na rin tayong mga bagong mga gamit na pangdepensa sa teritoryo ng bansa, gaya ng mga missiles at artillery. Sa kabila ng tumitinding harassment ng China ay mananatili aniya ang mapayapa at responsableng pagkilos sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa sa ating mga exclusive economic zone bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang civilian mission ng Atin Ito Coalition sa May 15 sa kabila ng panibagong water cannon incident sa Scarborough Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng co-convener nitong si Rafaela David, hindi sila natatakot o natitinag man lang sa ginagawang panggigipit ng China. Iginiit pa nito na ang pag-atake ng China sa West Philippine Sea ay isang sirang filosofiya at hindi nakakakuha ng ninanais na resulta, ngunit lalo lamang nagpapatatag sa determinasyon ng mga Pilipino. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihatid ng ating global correspondent na si Maven Carrizo mula sa Perth, Australia. Magandang gabi sa inyo, Janelle. Tumitindi ang pagkabahala ng Israeli officials sa posibilidad ng paglalabas ng arrest warrants ng International Criminal Court laban sa military at political leaders ng Israel. Bunsod ito ng usapin ng war crimes. Batay sa mga ulat, posibleng isa sa mga target nito si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Iniimbestigahan ng ICC ang aksyon ng Israel sa occupied territory sa nakalipas na 3 taon, gayon din ang aksyon ng Hamas. May kapangyarihan ng ICC na maglabas ng arrest warrants para sa mga individual na nahaharap sa pinakamatinding krimen sa ilalim ng international law. Sinuspinde ng Turkey ang lahat ng trade o kalakalan nito sa Israel dahil sa ginagawang pag-atake sa Gaza. Bunsod ito ng tumitinding humanitarian trahedya sa teritoryo. Ayon sa Turkish Trade Ministry, mananatili ang hakbang hanggang payagan ng Israel ang tuloy-tuloy at sapat na daloy na tulong para sa Gaza. Tinatayang nasa $7 billion o 402 billion pesos ang halaga ng trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2023. Tinawag ni US President Joe Biden ang Japan at India na xenophobic o naglalarawan sa matinding takot o pagkagalit sa mga taong nagmula sa ibang bansa o kultura. Inihanay niya ang mga kaalyadong bansa sa Russia at China na ayaw sa immigrants. Ginawa nito ang kritisismo ilang linggo lamang matapos niyang tawaging unbreakable o matibay ang US-Japan alliance sa ginawang state visit ni Prime Minister Fumio Kishida. Isa ring pangunahing US partner ang India sa kabila ng concern ng Estados Unidos kaugnay ng human rights at religious freedoms sa bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Perth, Australia. Ako si Maven Carrizo. Magandang gabi. Nagpapatupad na ang lokal na pamahalaan ng Pili, Camarines Sur ng adjustment sa oras ng pasok ng kanilang mga empleyado. Kasunod ng pagkasawi ng ilang kawani bunsod ng init ng panahon. Nakaantabay rin ang mga health workers upang magbigay ng serbisyong medikal sa sinumang pangangailangan. Ito ang balita ni Ryan sa Latandon. Lubos ang pagdadalamhati ni Aling Heidi nang ibahagi niya ang mga huling sandali habang kasama ang kanyang asawa.
April 26, pumasok pa sa trabaho ang asawang si Jacob Christie na isang detailed security ni Pili Camarines Sur Mayor Tomas Bongalonta Jr. Ngunit pagdating sa trabaho, napansin umano ng anak ng alkalde na parang namumutla ito. Dumaraing din ito ng pananakit ng dibdib. Nagpakuha pa niya ito ng blood pressure sa mga kasamahan niya sa Pili Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpresenta naman ang isang konsehal na dalhin siya sa Bicol Medical Center upang patingnan, ngunit tumanggi si Jacob. Giit niya, kaya niyang tiisin ang nararamdaman kaya't uuwi na lamang siya sa kanyang tahanan. Pagdating ng bahay, humingi pa ito ng maligamgam na maiinom na tubig at saka umidlip. Bigla siya sir ng abo. Tapos binuhat ko po siya. Ayun na po na siya. Pagbuhatan ko po sa iyo, inano ko siya yung palaknos. Mayon na siya, di na siya nagtaram. Ayun na po ito, pinukap ko po siya. Tapos pagbat ko ninda, iniling po ninda. Isa lamang si Manong Jacob Christie sa 4 na empleyado ng Pili Local Government Unit na namatay dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Bunsod nito, nagpapatupad na ng work schedule adjustment ang alkalde ng Pili. Ayon sa weather forecast ng Pag-asa, patuloy na binabantayan ngayon ang sitwasyon at heat index sa bayan ng Pili dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura na umaabot sa 46 to 48 degrees Celsius kada araw. May mga opisina dito na hindi pwedeng iwasan na hindi lumabas. Halimbawa, yung mga street cleaners, kaya lang mag-adjust sila sa time. Halimbawa, instead na lumabas sila, na pumasok na 8 o'clock in the morning up to 12, sana maaga pa pumasok na siya, at least advance 1 hour or 2 hours, then ikat nila na 4 hours lang naman sa umaga. Then bumalik sila sa hapon. Halimbawa, at 3 o'clock in the afternoon hanggang 5 o'clock. Hanggang sa 6 o'clock. O di pwede na yun. Na-comply nila yung 8 hours to work. Kaya basta iwasan lang yung kainitan ng panahon. Paikot ako ng executive point ko, reminder to all government employees and public and private na sundin yung health protocol. So yun. Halimbawa, yung kasi yung mga face-to-face, yan, dapat isunod din nila. Lalo na sa public school. Suspendido na rin ang face-to-face classes maliban sa mga private school na air-conditioned ang mga silid-aralan. Naka-standby din ang mga health personnel ng bayan kasama ang 2 municipal doctors para tulungan ang ating mga kababayan sa gitna ng matinding init ng panahon sa lugar. Samantala, nakatanggap naman ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ang pamilya ng mga nasawing government employee. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa iniinda ng mga kababaihan buwan-buwan ang menstruation. Ngunit may mga hindi normal na pagreregla na tumatagal ng halos mahigit 1 buwan na maaaring makaapekto sa puso at kidney ng mga kababaihan. Ito ang balita ni Kitchi Cipriano. Actually, ang menorrhagia, old term na yan. Dati, nung few years back, ang menorrhagia, ang ibig sabihin nun, malakas ka mag-mens or mahaba. Ngayon, may bago ng definition ang menorrhagia. Ang tawag nila HMB, meaning heavy menstrual bleeding. Para ano na siya, encompassing so many symptoms of vaginal bleeding. Ayon sa isang obstetrics and gynecology specialist na si Dr. Romeo Mendoza ng Makati Medical Center, ang heavy menstrual bleeding o menorrhagia ay nakakaapekto sa kalusugan ng mga kababaihan sa aspeto ng pisikal, mental at social. Ang heavy menstrual bleeding is any kind of bleeding
na nakaka-apekto sa babae both physically, socially, mentally, materially, pagpanay-panay. So, pag may gano'n na simptomas sa babae, tinatawag na heavy menstrual bleeding or menorrhagia. Dagdag pa nito, pagkapatuloy pa rin ng pagdurugo o ang regla sa halos 6 na buwan, ito ay panganib sa kalusugan na maaaring humantong sa pagkakaroon ng anemia. At hindi lang yan, dahil may hindi magandang epekto rin ito sa puso at kidney ng mga kababaihan. Yung bleeding kasi, pwedeng acute or chronic. Chronic meaning 6 months ka na dinudugo and then unti-unti bumababa yung hemoglobin mo, nanghihina ka. Yung acute, that's also life-threatening. Kasi ang tao, pag nawala ng about 2 to 3 liters of blood, may effect yan. Parang that is a very severe anemia already, yan yung natawag namin. And that's life-threatening. So, pwede kang mahilo, pwede kang could affect the heart, yung kidneys mo because less blood supply. No? Parang kang nasaksak. Minsan, some bleeding is really very heavy na parang gripo na maana. Then you really have to control it. So, in those terms, it's life-threatening also. Alamin ang iba pang detalye ukol sa menorrhagia. Manood ng Dr. Sun TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang vehicular accident sa Butuan City. Sugatan ng 2 sakay na motorsiklo na sumalubong sa minivan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. UNTV Opsen. Go ahead, Opsen, UNTV. UNTV, palihan kong proceed sa Doongan, Barangay Hall na ito vehicular accident ito na ay kaduwa ng pasyente, possible kauban na sa initial na injured. Palihan kong provide ng backup, sir. Sir, unsay gender sa pasyente, sir? Pareho? Wala rin nahatag kayo na rin sa caller na alay mga samaran sa ulo, kunya, mawala rin nahatag na rin sa mo. Nakaupo pa sa kalye ang isang motorcycle rider ng datnan ng UNTV News and Rescue sa Upper Doongan, Butuan City alas 9:30 kagabi, May 2. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at iniinda ang pananakit sa kanang braso at dalawang hita ang biktima. Mabilis naman itong binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Kinilala ang motorista na si J.D. James Elisan, 20 years old. Napagalaman din ng grupo na kasama ni J.D. James ang kanyang ama na una nang inihatid ng Butuan City Disaster Risk Reduction Management Division sa ospital. Papauwi na magmasakay ng kanilang motorsiklo mula sa pinapasukan nilang trabaho nang mangyari ang aksidente. Papunta naman sa bayan ng kabanggaan nilang minivan na magpapagasolina lang sana. Dari Dubai bidiri nya inera mundagan gigikan sa gasolinahan. Inera mundagan kusugay lang dagat ditugikan pa. Bangga semua. Sugo-sugo lang imong impak kusugay yo. Asa dai gikan ang nakamotor, sir? Sidiri sa estate ni highway, kaning highway. Sa tagbo bali mo. Oh, siya gini sugat bali diri. Okay na, misa right jud. Oh. Wala sila man sugat, kusugay lang dagat. Pinuntahan naman ng barangay official sa tanod na nakarinig ng malakas na nakalabog ang area at nakita nila ang dalawang sasakyan na nagbanggaan at mga sugatan na nasa kalye. Naay man dong nga kusugay nga kon paka ba. Murag discuss gyud. Ya pag adto na mo, nana lang mga tao. Pero wala gid makakita gid sa kadang unsa gid pag nga kagawa diri kay timingan kay nagpintal sila. Sila po yung nagakuan po unang dagan ba tingagan yung unang dagan sila. Kay abi na ko tong paka, kuan lang siguro kadang natagak basos pala man dai kanang disgrasya naman eh. Matapos mabigyan ng first aid kay J.D. James, ay dinala ito sa Agusan del Norte Provincial Hospital. Samantala wala namang sugat ang 3 sakay ng minivan na kabanggaan nila. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumuko na ang 2 pulis sa kabilang sa 5 sospek sa pamamaril at pagpatay sa isang police captain sa Maguindanao del Norte. Isinuko rin ng mga sospek na pulis ang kanilang mga baril. Nahaharap naman ang mga ito sa kasong murder. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Base po sa na-receive po nating information doon po sa Provincial Director po ng Maguindanao del Norte, kahapon po ng bago magtanghali, around 11 AM po ay ito pong si Captain Roland Moralde po ay nasa vicinity po ng palengke at napansin po niya itong suspect na meron pong barel. So sinita po niya ito, subalit during the confrontation po ay bigla na lang pong bumunot itong suspect at nagkaputukan po sila nitong si Captain Moralde. Sa videong ito, kita ang pagtakbo ng pulis na naka-uniforme patungo sa may gilid ng nakaparadang van. Ang pulis ay nakilalang si Captain Roland Arnold Moralde na nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion sa Bangsamoro Autonomous Region. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bago ang insidente, nakabarila ni Captain Moralde ang sibilyan na nakilalang si Muhyiddin Ramalan Untal alias Pogi sa palengke sa Parang, Maguindanao. Ito'y matapos na sitahin nito ni Captain Moralde dahil sa pagsukbit ng baril. Ang simpleng paninita nauwi sa barilan na ikinamatay ni Untal. Sinasabing sugatan din si Captain Moralde, kaya tumakbo ito para humingi ng saklolo. Subalit, sinasabing ang lugar na makikita sa CCTV footage kung saan tumakbo si Captain Moralde ay ang lugar kung saan nakatira sina Untal. Kaya naman si Captain Moralde pinagtulungang barilin ng 5 suspect na pawang mga kamag-anak ng nakabarilan nito. Yun po yung lumalabas po na dahil po nagkabarilan nga po itong si Captain Moralde at yung kanya pong sinita ay nakita po nilang bumagsak at nabaril nga po itong kaanak nila. It appears na yun po yung motibo na parang nag-retaliate po sila doon kay Captain Moralde at nagresulta nga po sa pagkakamatay po ni Captain Moralde. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na 2 sa 5 suspect ay mga pulis na voluntaryong sumuko at kasalukuyang nakapiit sa Parang Municipal Police Station. Isinurrender din ng mga ito ang kanilang mga armas, kabilang ang M16 rifle. At ngayon po ay isa sa ilalim po yung sa ballistic examination at yung 2 pulis po na sumuko ay dumaan din po sa paraffin test to determine po kung sila po ay makakakitaan po ng gunpowder residue sa kanilang kamay po. Patuloy naman aniyang pinaghahanap ng otoridad ang 3 pang sibilyan na nakatakas. Dagdag ni Colonel Fajardo, inihahanda na ng mga otoridad ang kasong murder na isasampa laban sa mga suspect. Hindi rin aniya ligtas sa kasong administratibo ang 2 pulis. Bukod dyan, kasama din sa iimbestigahan ng PNP ay kung bakit hindi agad nakaresponde sa insidente ang mga pulis na kasama ni Captain Moralde. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs kung ground o dahilan ng panibagong diplomatic protest laban sa China ang insidente ng pagtama ng ibinugang tubig ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa bandila ng Pilipinas sa pinakabagong insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Dante Amento. For viewers, ordinaryong tao na makikita na ang bandila natin tinitira ng water cannon, ito talaga napakasakit sa atin bilang Pilipino. Masakit pagmasdan na tinatamaan ng malakas na pressure ng tubig ang bandila ng Pilipinas sa pinakahuling water cannon attack ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Bagamat ang paniniwala ng PCG, target talagang sirain ng Coast Guard ng China ang communication at navigation equipment ng Philippine vessels. Flag ba talaga ang intentionally na tina-target ng People's Republic of China? Well, we can probably say na that would be possible. Makikita sa video na maraming pagkakataon na direktang tinamaan ng tubig ang Philippine flag. Una nang sinabi ng PCG na very fatal o nakamamatay ang pressure ng tubig dahil nasira nito kahit ang bakal na railing at canopy ng kanilang barko.
Kaugnay nito, pag-aaralan naman ng Department of Foreign Affairs o DFA kung maaari bang ground o dahilan ng panibagong diplomatic protest laban sa China ang insidente ng pagtama ng tubig ng water cannon sa watawat ng Pilipinas. First, I think we have to investigate. It's difficult to actually already say this should be protested. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, sa ganitong pangyayari, kailangan nila ng ulat mula sa ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa insidente. The report becomes a basis for the action that will be taken, whether it will be a protest, a summoning, or what. So we have to rely on the official report. So I'll have to check exactly. Dagdag pa nito, ang agad na aksyon nila ay ipinatawag ang Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission dahil sa panibagong harassment na ito ng China sa mga barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng rotational humanitarian mission. Samantala, ayon pa sa DFA, inaasahan nila na maglalabas ng sariling kwento ang mga Chinese sa huling water cannon attack ng kanilang Coast Guard. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Philippine Coast Guard na hindi nito papatulan ang China sa panibagong pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng panawagang i-water cannon na rin ng Pilipinas ang mga nangihimasok sa teritoryo ng bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. We leave that to the President kung ano yung tamang gawin. And we trust that he will do the proper actions. Naniniwala sa Senator Francis Tolentino na hindi madaling desisyon na gantihan din ng China sa ginawa nitong pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi kamakailan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na dapat mayroon ding water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG para bombahin din ng tubig ang mga lumalabag sa sovereign rights ng Pilipinas at nanghihimasok sa teritoryo ng bansa. Para kay Senator Tolentino, chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, kung tutusin, kaya namang tapatan ng Pilipinas ang pag-water cannon ng China. Ngunit ang desisyong ito, dapat may basbas ng Pangulo. If we're going to pivot to something that drastic, siguro dapat may presidential approval din yan. Para na sa ganun, alam natin din yung diplomatic responses, alam din natin yung other consequences. Sa China, ano yan state action na yan May approval na yan ng Southern Theater Command, may approval na yan hanggang sa pinakamataas nilang Politburo. Hindi yung decision lang ng commander ng vessel nila. Humanitarian yung atin Hindi naman para makipag-away. Dagdag naman mabatas, sakaling tapatan ito ng Pilipinas, posible anyang hindi na lang water cannon ang gamitin ng China. They might escalate into something heightened, elevated to something greater than water cannon. Hindi umubra yung laser nila. So napunta sa water cannoning, baka mag-escalate naman sila ng iba. Flares, baka gawin nila yon. Paliwanag ng PCG, malinaw ang utos ng Pangulo na huwag patulan ang anilay pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at makipag-ugnayan sa kanila sa propesyonal na paraan. Ayon kay National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, standard na may water cannon equipment ang PCG vessels. Ngunit ito ay para makaligtas ng buhay tuwing may sakuna at makaiwas na magkasunog sa mga barko at hindi para makapanakit ng tao. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, the guidance of the President is very clear. We should not be provoked of all those bullying activities of China. We're still going to deal with them professionally. And if we're going to use our water cannon, ano na lang ang difference natin sa kanila, no? Sa ngayon, naninindigan ng PCG na hindi sila magpapaapekto sa panggigipit ng China at mananatili ito maliban na lamang kung magkaroon ng pagbabago sa direktiba ng task force sa pagsasagawa ng mga operasyon sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan diin ng isang opisyal ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na seguridad at kapayapaan sa rehiyon ng layo ng ginagawang military drills ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Gayunpaman, ipinapakita pa rin nito ang kahandaan ng mga tropa ng bansa na depensahan ang ating teritoryo.
Ito ang balita ni Andy Pagayona. The objective of Balikatan is for regional peace and stability and security. Kapayapaan sa rehiyon, seguridad at katatagan ang layo ng Balikatan exercise ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na sumasabak sa iba't ibang pagsasanay sa Palawan. Kahapon, ipinakita ng mga ito ang isang senaryo kung paano dedepensahan ang teritoryo ng bansa. Gumamit ng high mobility artillery rocket system ang Estados Unidos na itinapat sa karagatan. 12 magkakasunod na putok ng rocket defense system ang pinakawalan ng mga sundalong Amerikano. So as we work very closely with the Armed Forces of the Philippines, with Westcom, everything that we are doing is within the territorial boundaries, of the Philippines, and that is the exercise that we are doing to increase our readiness together. Magkakasunod na putok naman mula sa tropa ng pamahalaan ang kanilang ibinigay sa mga kunwaring kaaway mula sa dagat. Gamit ng mga sundalong Pinoy ang multiple rifle, automatic grenade launcher at 105mm howitzer. We want to achieve our training objectives here, and that's the focus, and it is based on fictional scenario, and we are firing within our territorial limits, so we are good. Bagamat binibigyan diin ng Westcom na ang layo ng military drills ay para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon, pinakikita rin ito ang kahandaan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na depensahan ang teritoryo ng bansa. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinapos na ng SSS Pension Protectors ang kanilang fourth losing streak, habang ang BFP Lady Firefighters ay naitala ang kanilang ika-4 na sunod na panalo. Samantalang nasa itaas na ng standings ang PNP Lady Patrollers matapos magwagi sa game kahapon sa UNTV Volleyball League Season 2. Ito ang balita ni Hari Ilagay. Di nagpatinag ang dalawang rookie teams na SSS Pension Protectors at Comelec Suffragettes sa kanilang bakbakan sa first game. Tumagal ito ng 5 sets. Wagi ang SSS Pension Protectors sa 3-2 kontra Comelec Suffragettes sa UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Natapos ang laban sa score na 21-25, 25-23, 25-23, 13-25, 16-14. Napiling best player of the game ang Thai import ng Pension Protectors na si Pacharis Temuang na nagpakawala ng 34 attacks, 3 blocks at 4 service aces. Nasa ika-6 na spot ang Pension Protectors na may 2 wins at 4 losses. Habang nasa ika-4 na spot naman ang Suffragettes na may 4 na panalo at 3 talo. Pinag-ensayuhan talaga namin sila, lalo na yung kaluwete nila at si Abil. Buti, nag-workout naman yung pinractice namin. Talagang pinaganda kasi nag-losing streak na kami. So kailangan talaga, mas win na talaga lahat ng games namin. So binibigay na namin talaga yung best. Talagang todo na. Sobra pa sa best. Nawala kami sa depensa, yung mga maliliit na bagay na catch-up. Kinakatch-up lang, hindi namin makuha ng maayos. So ayun, kailangan namin tuunan ng pansin yun. Sa second game, overjoyed ang BFP Lady Firefighters matapos pataubin ng DFA emissaries sa 3 straight sets. Sa score na 25-17, 25-16, 25-17. Best player of the game, si Fanny Adolfo na nagpaulan ng 11 atake at 5 service aces. Nasa ikatlong spot ang Lady Firefighters na may 4 win at 3 losses. Nasa ika-8 standing naman ang emissaries na may 0 win at 6 losses. Sa ngayon, overjoyed. Talagang ang saya namin kasi talagang in-instill namin sa mga players na talagang dapat tapusin namin yung first round na maayos.
Talagang, and alam namin, tinrabaho talaga eh. Talagang nag-triple effort kami, nag-triple sipag kami. Talagang binuhos ng mga players na talagang lalaruin nila yung dapat laruin nila. So, assessment sa akin parang okay lang naman din. Kasi biggest adjustment yan sa lahat ng players, sa lahat ng team na pagka nawalan ka ng setter, tapos bigla kang mag-a-adjust, talagang sobrang hirap. Pero nakita ko naman, okay naman kahit pa paano, nai-execute nila yung mga movement na kailangan. Sa third game, panalo ang PNP Lady Patrollers laban sa Judiciary Justice Servers sa 3 magkakasunod na set na nagpaangat sa kanila sa top spot na may 6 wins, 1 loss. Natapos ang laban sa score na 25-12, 25-11, 25-20. Napiling best player of the game si Cez Oliveros na nagpaula ng 13 attacks at 1 service ace. Nasa ikapitong standing naman ang Justice Servers na may 2 wins at 5 losses. Binigyan namin kasi nung iba yung pagkakataon na ma-show up yung ability nila sa court. Ang teamwork nila, makikita ko andun pa rin yung teamwork bawat isa. Tuloy lang kami sa sa ensayo, game plan, yung mga error namin na pag-aralan namin yung kung paano namin ma-maintain yung mga namin sa court, yung mga sa ng mga player ko. Tuloy-tuloy lang namin sa pag-ensayo. Patuloy may game plan na kami, magiging duplicate kami sa pag-ensayo para ma-perfect namin yung mga games. Maraming elements na kailangang tignan, no? At least ngayon medyo mas gumaganda-ganda yung depensa. And then yung consistency ng game. Yun ang isang medyo kailangan bigyan namin mas malaking focus doon. And then siguro yung iba medyo mahabol na doon sa opensa. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng mga Public Servants sa Winning Sports, Win for Charity. Sa darating na linggo, May 5, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang DFA Emissaries versus SSS Pension Protectors sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito sa paghaharap ng AFP Lady Gunner laban sa Senate Lady Defenders, alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Siborio, yes! 4 straight points, Pinuboko. Ibang balita ito! Milagro kung ituring ng isang cat owner sa Utah na maibalik pa sa kanya ang nawawalang alagang pusa. Abril nang mapansin ni Kerry Clark na wala sa kanilang bahay ang 6 na taong American Shorthair na si Galina. Sa pag-aalala, hinanap nila ito at ipinagtanong na sa mga kapitbahay, ngunit hindi talaga nila makita. Hanggang isang araw, tumawag sa kanila ang isang veterinarian na taga Riverside, California para sabihin na nasa kanyang pangangalaga ang nawawalang pusa. Pero paano nga napunta si Galina sa California na nasa 500 miles ang layo mula Utah? Duda ni Kerry, pumasok ito sa ine-empaking kahon ng kaniyang asawa at hindi na napansin hanggang sa isinara, selyuhan at i-email. Batay sa kwento ng Amazon employee na si Brandy Hunter, tinawagan siya ng kanyang mga katrabaho upang ipaalam na isang pusa ang nakita nila sa loob ng binuksang return box. Dinala niya ito sa veterinary clinic upang ipasuri. Dito rin nadiskubre na mayroong nakakabit na chip sa pusa kaya madaling natunto ng may-ari. Nang makatanggap ng mensahe tungkol kay Galina, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kerry at asawa nito at agad lumipad patungong California. Hi. Oh my gosh. Here, baby. It's mommy. Look at. Look at, baby. Hi. Hi, my baby. It's okay, baby girl. It's okay. Bukod sa mild dehydration, wala na itong tinamong serious health issues. Social lang po sa nag-road trip
Hindi pala road yun, no? Nag-airplane pa. Oo. Layo. 500 miles. Pero mainam na nakasurvive siya, no? Dahil ang layo nga nun. Tapos, Nakakahon pa. enclosed pa. Correct. Oo. Delikado yun. Delikado sa pusa yun. Oo, buti naman at na-survive ng pusa yun. Pero ang ganda rin nung, actually sa Philippines meron din naman yan, yung chipping system, yung nilalagyan ng chip yung mga alaga natin. Kaya 'di ba doon sa case ayun, madaling na-identify yung owners kasi may chip doon sa alagang pusa. Sana sa Philippines din mas maano yan, mas ma-push, 'di ba? Yung mga alaga natin malagyan ng chips para madaling ma-identify. Dapat lang. Tsaka ano rin, protection din siguro kung sakali makakagat yung pusa pusa makakalmot yung pusa, makakagat yung aso, alam din kung sino yung hahabulin. Pero ngayon hindi pa kasi nakaka-campaign yung yung mga chips na yan ngayon sa mga pusa. O tsaka may cost din kasi. May cost. Kaya ngayon ang campaign ngayon kasi ay spay, neuter dahil mas dumadami yung pusa ngayon. Oy, may nagpapatanong, may alaga ka bang pusa? Meron. Ilan? Ilan ba? Doon sa bahay ko, 18. Totoo ba? Tapos doon sa kabila, hindi ko na alam kung ilan. Ano to, mga rescue na mga pusa? Yung iba doon, rescue cats. Ay, nakakatuwa naman. Yung misis ko, yung may rescue cat. Kaya yun ang dahil kailangan ipakapon para hindi dumami talaga. Kaya mas doon na-focus yung marami. Yung pagpapakapon dahil nga dumadami ang pusa. Pero nakakatuwa kasi mag-alaga ka nga lang ng isa, mahirap na Mahirap diba? talaga. But in your case, 18 doon sa isa. Bukod doon sa isa. Iba rescue pa. Rescue. Nakakatuwa naman. Ay, mabuhay ka tsaka doon sa mga ganyan na mga individuals na talagang nagbibigay ng effort at itinuturing yung ating mga pets na talagang parte ng kanilang pamilya. Shout out sa misis ko. Ay, shout out po sa asawa ni Nel. Mabuhay po kayo dahil tumutulong kayo sa mga rescue na animals. Ayan. Eto na, Nel, mag-shout out na tayo. Darito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shout out kina Michael Angelo Laracas, Daisy Benjamin Junior Ermio. Gayon din kay Ruben Tino, Ray Alcantara at LV Kumawas Barilea. At narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Henesis 15 at 6 na nagsasabi, at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang ating pinahahalagahan. Magandang gabi.